sa mga bagay kung paano natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan ay ang paghihingi ng dua, ang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikay datnan o abutan ng buwan ng Ramadan na sa mabuting kalusugan. Kahit sabihin natin isang araw na lamang o di kaya 2 araw paparating na ang Ramadan, hindi natin alam kung papaabutin pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaya ay sasaksihan natin ang hilal ng Ramadan, ngunit hindi tayo nakakasigurado kung maaabutan pa talaga natin ang buwan ng Ramadan. Kaya nararapat na hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na Allahumma ballighna Ramadan, na tayo ay paabutin ng buwan ng Ramadan. وكان السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبله منهم. The Salaf, the Ummah or the nations before us were asking, making dua to Allah subhanahu wa ta'ala for them to reach the month of Ramadan, and whenever they reach the month of Ramadan, they ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept their ibadah, to accept the worship that they made in the month of Ramadan, the fasting, the Salatul Tarawih, Salatul Tahajjud, and the other things. Secondly, from the points that we should be prepared in welcoming Ramadan, alhamdu wa shukru ala bulughihi. Praising Allah subhanahu wa ta'ala, thanking Allah subhanahu wa ta'ala for reaching this month. Mula sa mga puntos ay ang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at pasasalamat sa Kanya kapag naabutan natin ang buwan ng Ramadan. Nararapat na magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kung papaabutin tayo ng buwan ng Ramadan. Qala an-Nawawi fi al-Adhkar, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahira أو اندفعت عنه نعمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بما هو أهل. Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala has said, no, that is from the good things that whenever we achieve something that is good from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has safeguarded us from the things that may affect us. He said, أنه يستحب أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. It is from the good things that we prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala. We make sujood to Allah subhanahu wa ta'ala by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us such an achievement or for giving us such a blessing. So, the month of Ramadan is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we need to thank Allah subhanahu wa ta'ala. We need to praise Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this blessed month. Isa sa mga sinabi ng Imam ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na si Imam al-Nawawi, alamin mo, nakapuri-puri sa mga nabigyan ng biyaya o di kaya ay naprotektahan mula sa mga kapahamakan na magpatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pasasalamat sa Kanya. Isa sa pinakadakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang alipin ay ang mabigyan siya ng pagkakataon na makapagsagawa ng ibadah. At ang pagpasok lamang ng buwan ng Ramadan sa isang Muslim habang siya ay nasa mabuting kalusugan ay isang malaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na karapat dapat na pasalamatan niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. And also from the points in preparing, welcoming the month of Ramadan, al-ilm wal-fiqh bi ahkam Ramadan. فيجب على المؤمن أن يعبد الله على علم ولا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله على العباد. From the points is by learning the rulings
that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed, that Allah subhanahu wa ta'ala has ordained in this blessed month of Ramadan. From the rulings of fasting, from the rulings of Salatul Taraweeh, from the rulings of Salatul Witr, from the rulings of giving sadaqah, from the rulings on how we will complete the Quran in the month of Ramadan. We need to learn these things. What is the best way for me to complete the Quran in the whole Ramadan? Or twice in the month of Ramadan? Or even more in the month of Ramadan? So we need to know these things for us to be prepared in this blessed month of Ramadan. Ang kaalaman patungkol sa alintuntunin ng buwan ng Ramadan, alintuntunin ng pag-aayuno, alintuntunin ng pagsasala ng Salatul Taraweeh, mga paraan kung paano natin makumpleto ang pagbabasa ng Quran sa loob ng Ramadan. Nararapat natin itong alamin dahil bilang mga Muslim, tulad ng ating binanggit, tayo ay nag-uunahan sa pagsasagawa ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَسَائِلَ الصَّوْمِ وَأَحْكَامِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ لِيَكُونَ صَوْمُهُ صَحِيحًا مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. يقول تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. It is better for a Muslim to know these things, the ruling of fasting, the ruling of the ibadah in the month of Ramadan before Ramadan will reach him, so that his fasting will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. His Salatul Taraweeh will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. His Salatul Witr, the Tahajjud, his Sadaqah will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala will not accept a thing, rather it is upon the knowledge that was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That's why He said, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask those who are knowledgeable in your religion, in your deen. Ask those scholars who are knowledgeable in your religion, in Islam, in the things that you don't know. Nararapat sa ating mga Muslim, kung may mga bagay na hindi tayo naiintindihan, hindi natin nalalaman patungkol sa mga batas o di kaya patungkol sa mga bagay na nararapat nating alamin patungkol sa Ramadan, pag-aayuno sa Ramadan, pagsasala, pagbibigay ng kawang-gawa, ay nararapat nating tanungin ang ating mga ulama, ating mga scholar, dahil sila ay mas nakakaalam sa mga bagay nito. And also, from the points, علينا أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب. From the preparation of coming Ramadan, a person must start his Ramadan by asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Asking for forgiveness. All the sins that he has committed in the whole year, he will ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala just before the month of Ramadan will reach him. Dapat nating salubungin ang buwan ng Ramadan na tayo ay may determinasyon na talikuran ang mga kasalanan at masasamang gawa at taus-pusong pagsisisi sa lahat ng kasalanan. Lianna shahr Ramadan, shahrut tawbah. Shahr Ramadan, the month of Ramadan, is the month of tawbah, asking for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, the month of forgiveness. فَمَنْ لَمْ يَتُبْ فِيهِ فَمَتَى يَتُوبُ. If he will not ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala in this month, when will he ask for forgiveness? Ang buwan ng Ramadan, tulad ng ating binanggit, ay buwan
na binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang awa sa kanyang mga alipin. Kaya nararapat na humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi pa tayo hihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, kailan pa tayo hihingi ng kapatawaran sa Kanya? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ilan lamang sa mga puntos na nabanggit natin kung paano natin i-welcome ang preparation natin para sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Ngayon din mula sa mga bagay nito ay haharapin natin ang buwan ng Ramadan na tila ba ay may bago tayong pahina sa ating buhay. Na sisimulan natin baguhin ang ating mga sarili sa buwan na ito. Bubuksan natin, haharapin natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagbukas ng isang malinis at maliwanag na pahina ng ating buhay. Unang-una, kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ibada at sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon din, buksan natin ang ating Ramadan sa pamamagitan ng pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din, simulan natin ang ating Ramadan na buksan na may malinis at maliwanag na pahina kasama ang ating mga magulang, kamag-anak, pamilya sa pamamagitan ng kabutihan at pakikipag-ugnay sa kanila. Harapin natin ang dakilang buwan ng Ramadan na may malinis at maliwanag na pahina ng ating buhay sa ating lipunan na ating kinalalagyan dito sa mundo upang tayo ay maging isang mabuti at kapaki-pakinabang na alipin. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuting tao ay ang kapaki-pakinabang sa kanyang kapwa-tao. My brothers and sisters in Islam, in the last part of khutbah, I would like to tell a quote that was quoted by Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. We have discussed this, I think, last week or last 2 weeks. But we will repeat it inshallah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala has stated in Lataif al-Ma'arif, he said, يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسم من الداني. Imam Ibn Rajab rahimahullah subhanahu wa ta'ala has stated in Lataif al-Ma'arif, he said, to those people who committed sin in the past month, just committing sin, not worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, to those people who commit sin in the month of Sha'ban and in the month of Rajab, he said, verily Ramadan is fastly approaching to you. So don't make this month of Ramadan, just like an ordinary month.
by doing things that you're having, by doing sin to Allah subhanahu wa ta'ala. Just a normal month to you. This month is different from the other months. So don't make this month of Ramadan, just like the other months. Because the month of Ramadan is the month of Quran. We need to focus. We need to strive in reading the Quran. We need to focus in making dhikr, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Because He said, كَمْ كُنْتَ تَعْرِفْ مِمَّنْ صَامَ فِي سَلَفِهِ. How many people have you known that fast with you in the past year? Last year. We have family, friends, neighbors who fast with us. We eat iftar with them. We pray Salatul Tarawih with them. From our family, from our friends, from our neighbor. But Allah subhanahu wa ta'ala has ordered the Malakul Maut to get them. Death comes upon them. They are all dead. وَاسْتَبْقَاكَ بَعْدَهُمْ. And Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you to reach this month. So, don't waste this opportunity that Allah subhanahu wa ta'ala has given you for reaching this month of Ramadan, because we will not know in the next year if we will reach the other year of Ramadan. We have friends, family that went before us. We wish them to be with us in this Ramadan, but where are they now? They are in their graves. They are in their qabr. Allah subhanahu wa ta'ala has chose them to come or go before us. This is life. So that's why being a Muslim, the opportunity that was given by Allah subhanahu wa ta'ala to us by reaching this blessed holy month of Ramadan, don't waste it. Don't waste it, and you will make this month just a normal month. Strive. Think that this may be your last Ramadan. Think that this may be your last Ramadan. That's why you need to strive to do worship, to do ibadah to Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان آمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.